So madali lang mag-layout ng bahay. Kung yan yung corner ng bahay mo, maglalagay ka lang doon ng tusok. Ayun. Hindi na tayo magagawa ng mga butterboard o kung ano-ano pang 2x2 na ilalagay dyan. Yan lang muna para madali natin maintindihan. So papunta yan doon sa kabila. Maglalagay ka rin doon. Saka to, yan. Papunta yan doon sa kabila. Yan. So ito yung area ng bahay mo. Yan. Yan yung area ng bahay mo. So pagkatapos mong tusukan banda rito hanggang doon sa kabila, maglalagay ka ngayon ng skwala. So wala tayong skwalang malaki. Itong tiles na lang kasi skwalado naman to. So ayan. Makikita natin na skwalado siya. Yan. Yan. Skwalado yan. Ganon din doon sa kabila. Ganon din doon sa kabila kung saan yung corner uli ng bahay mo, yung magiging poste mo. Yan. So ayan, skwalado rin siya. Skwalado rin yan. Yan. So kung gaano man kahaba, kalapad ang bahay mo, so ganun lang yung gawin mo. Ang una mong gawin, maglagay ka lang dyan ng, ayan, ng tusok. Pwedeng bakal, pwedeng kawayan. Okay. Pwedeng kahoy. Saka doon sa dulo. Ayun. Punta roon. So, okay, siguraduhin mo lang skwalado. Kasi kung hindi skwalado yan, pag mag-tiles ka na sa bahay mo, may kita sa tiles mo. Sa mga siro mo, may kita yan. Tabingi. Maliit sa kabila. Maliit din doon sa kabila. Malaki sa kabila. Okay. Habang papalayo, habang nagtatiles ka papalayo, kung hindi paliliit yung paliit yung siroho mo, palaki ng palaki. Kaya siguraduhin mo siyang skwalado. Okay. Ang diskarte ko kasi sa paggawa ko ng bahay, pagtatayo namin ng sariling bahay, paunti-unti ito. So papakita ko lang sa inyo. Nung umuwi kasi kami dito sa probinsya, nakitira lang kami sa bahay ng magulang ko. So marami kasi kaming magkakapatid, kaya hindi maiwasan na medyo magkaroon ng hindi pagkintindihan dahil nakatira nga kami sa magulang namin. Okay. So sinikap namin na magpatayo ng sa amin na talaga. Hindi na kami nakitira. So mayroon naman akong kunting skill, kaya in-improve ko na lang yun. Bali, ito yung una kong ginawa, yung kusina namin. Ayan. So ayan yung lababo kong ginawa ko. Medyo mura lang ang paggawa ko nito. Buksan muna natin ilaw. So ayan. Medyo magulo pa. Ito naman yung dirty kitchen. Kung sakaling maubusan kami ng gas sa tangke namin, dito kami nagluluto. Ayan. Diyan kami nagluluto. Ayan. Bali, ito yung una kong ginawa. Tapos ito yung CR. Yung kabila nito, ito, yung kabila niya ng CR niyan, bathroom din. Sa master bedroom na bathroom. Tapos yung likod nito, yan yung master bedroom namin. So paunti-unti lang yung paggawa ko. Kaya ganun, pagkatapos ng dining area namin na to, yan, pagkatapos nito, yan, pati na yung kisame na yan, susunod ko na yung sa sala namin, yung sala na yun, yung niliaut ko kanina. So may mga abang, kailangan mo lagyan ng mga abang para pag tinuloy mo, may mga abang, yung mga bakal mo, mga poste mo. So yun, medyo maulan. Yan. Tapos ito naman yung master bedroom namin. So ayan. Yun yung hagdan, second floor. So medyo maganda na. Tinapos ko na talaga muna kasi mahirap kumilos pag marumi.
marumi yung sahig mo, walang kisame. So tinapos ko na talaga muna para magaan kumilos, pero medyo magulo lang muna, medyo magulo pa, pero ayusin natin yan. So ito yung dining, bar table ko, bar counter yan. So medyo magulo pa talaga, pero ayusin natin yan. Bali mag-isa lang kasi ako lagi gumagawa. So ayan, yan, bar counter. Okay, naglagay ako ng exit dito. So ayan, yan. Tapos dito sa kabila naglagay rin ako ng exit. So yan, okay, yan. Yan, paunti-unti lang talaga para magkaroon tayo ng magandang bahay, komportable. Kailangan talaga yung pagsisikap, sakripisyo. Halos wala akong sinasayang na oras dito sa pagtatrabaho ko sa sarili ng bahay. So doon sa bahay ng magulang namin, umalis namin, lumipat namin dito. Kaya maganda na yung sitwasyon namin. Yung tiles na yan mura lang bili ko niyan, 80 pesos lang yan. Kaya ganyan, rumble siya, pero ang ganda siya. Yan, so yan, ito yung magiging sala, sama yan, medyo sagingan pa kasi yan dyan. Yan, yung negosyo namin, nagpapahinog ng saging. Yan, mali tatanggalin ko to pag na layout ko na yung poste doon, mga poste. Tapos pakita ko sa inyo yung kwarto namin. Okay, yan, may nakasabit pa sistema. Wow, pambihira. Yo, sige lang ako. Yan. Malaki to kasi master bedroom. Ito yung likod kanina nung kitchen. So yan, saan natin yung ilaw. Ito yung sinasabi ko kanina na CR. Yung likod din ng kabilang CR. Yan. So sabi ko sa sa'yo, medyo magulo pa talaga kasi daming maliliit na bata. Hindi pa marunong magayos. So yan. Yan. So huwag nyo munang pansinin yan, hayaan nyo na lang muna yan. Basta ito yung master bedroom, kaya dito na kami nakatira ngayon. Yan. At ito yung magiging sala namin. Yun, i-layout ko na, paunti-unti lang talaga. Ganyan lang ang way ng paunti-unti. Kailangan tapusin mo na bago ituloy mo yung isa. So yan. Yun, may ginawa na akong poste para dito, para doon sa kabila gagawan ko na rin yun. Okay, so ganyan. Ito na yung kulong puting natin, tinatawag din na parilya. Ang haba ng isang bakal natin is 600 cm. So kung i-divide mo yan by 8, palabasin mo ng 8, ang bawat isa nito lalabas na 75. Divide mo lang siya sa 8, kaya lalabas siya ng 75 cm. Okay, wala kang makukuha ng ritaso doon, buo-buo. Tapos yan lang, i-divide mo lang siya. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Kung 5 dito, 5 din doon. Yan. So 12 mm yan. At gamit din tayo ng bakal na 12 mm. So ito naman, ang lupi natin na to is, itong bend natin na to is 30 cm. Okay, so ganito yung paggawa ng isang poste. Yung anilyo natin na 9 mm, ang agwat nito is 7 cm. Itong 4, tapos itong 4 din na to is 10 cm. Tapos 15 na ito, 15 cm. Yan, hanggang doon sa taas pwede mo nang gawing 20 pagdating na banda ron sa kalagitnaan, 20 cm. So pwede na natin siya ilagay doon sa parilya natin. Okay, pwede na natin siya tali doon bago natin ilagay doon sa butas
bago natin sukutan yung butas na actual nating ilalagay siya doon para masukat natin ang sakto ang butas doon sa layout natin ng bahay. Murang si Mikat. Yung mga bayaran. Nang si May. Ayan. Lalatag na natin. I-actual na natin dito lagay sa pinaka corner na poste. So So ayan, nasa gitna na yung tangsi natin. Ayan. Ayan, gitna tayo. Kasi yung hollow blocks natin nasa gitna. So gitna rin natin yung poste dyan sa layout natin. So ayan. Ayan. So ayan, pwede na natin ukayan. Ayan. Maganda kasi pag inaktual mo siya lagay, saktong-sakto yung hukay mo. Ayan, gitnang gitna.
So, dyan lang muna tayo. Hukayan muna natin to. Tapos, bababa na natin yung poste. Bubuhusan na natin. Okay, yun yung susunod natin gagawin. Tapos, pagkatapos nyan, ay maghuhukay tayo sa wall footing natin, sa pundasyon ng hollow block natin, o kaya natin. Okay, so abangan nyo at magbibigay ko ng mga konting detalye sa inyo sa mga nagdi-DIY dyan, sa mga gustong matuto. So huwag nyo kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa paunti-unti nating pagtatayo ng bahay.